Hindi ko alam kung napanood nyo na to, pero I just want to share this with you. Kahapon to pinost medyo late na yesterday. And panoorin natin, syempre, para dun sa mga hindi pa nakakapanood. Actually, ang gaganda ng mga comments dito. Everyone, syempre, kinikilig, natutuwa. And panoorin natin, mga kachika. So, play ko Yan. Hi everyone. Parang sa simula parang napamura si Kimi. O di naman napamura, siguro medyo may nasabi siyang indecent words, di ba? Ayan. Kim. And his Paolo will be reacting Shot by shot. our own scenes. Yan, shot by shot doon sa mga eksena nila sa The Alibay. Okay? Ito yung si Vincent, parang nag-i-sneak siya. Ayan. Oh, grabe naman si Kim Chu. Yung tinitingnan ko dyan, Matt, tinan niyo yung mukha ni Kimi. Tinan niyo yung mukha. Tinan niyo si Kimi Oh, grabe. Tinan niyo yung mukha ni Kimi. Seryoso siya. Siguro, nung time na to, iniisip niya, nung eksena ba namin na yun, natatakot ako kay Vincent, o kinikilig ako kay Vincent? So parang gano'n nangyayari. Parang siguro nag-iisip siya kung kinikilig ba siya kay Vincent or natatakot. Diba? Nag-iisip siya, kinikilig ba ako kay Vincent? Or natatakot? Ayan. Grabe naman si Kim Chu. Grabe naman talaga. Ayan, hindi kasi siya natatakot that time. Kinikilig siya. Ikaw ba naman yakapin ka ni Vincent sa likod? Si Paolo ang nag-blocking niyan. Hindi. Siya talaga nag- Yung position lang. Ito. Ito yung di ba? Parang Ito mga chika, medyo awkward yan. Yung kissing scene na yan, ito, may nagko-comment. Okay? Medyo nagko-comment, medyo naiinis. Okay? Si Madam Edita Adonza. Okay? Ang sabi niya rito, alam mo, nainis kami sa mga toxic na reporter. Anong sabi nila? Di na nila ipagtatanggol si Kimi. Ano ngayon? Di na kailangan kasi balimbing sila. Yan mga chika, no? Actually, ayoko na magbanggit ng pangalan kasi baka ibuhusan pa natin lalo ng gasolina, di ba? Yung lumiliyab ng issue. Pero mga chika, ang ayoko lang is they're not fair. Okay? Alam naman natin kung sino yan, kung anong channel yan. Okay? Yung tinutukoy ni Madam Edita. And let's just say na, sige, oo na. Diba? Oo. You have a point. Meron kayong punto na hindi nga talaga umamin or nagsalita ang Kim Pao about doon sa tunay nilang relasyon. Walang direct walang direct na pag-amin. And there were some answers that are mysterious. 'Di ba? Yung mga answer na nakakabitin. Okay na 'yon kasi nandun na tayo Nandun na tayo. Iyon yung binigay sa atin ni Kimi and Paolo. Yun yung something na hindi natin makokontrol. Okay? And sabi ng mga reporter, bakit nga daw ganun yung mga sagot? Bakit medyo dodgy? Bakit hindi maamin? Dun yung nakakainis na part. Alam nyo kung bakit mga kachika? Because if a certain couple don't want to disclose their real relationship in public, in front of media, in front of all their fellow actor and actresses, wag mong i-enforce yan sa kanila. Hindi naman yan mga, ano ba yan, mga aliping nyo ba yan? Ano ba yan, perky ba sila? Mainit ngayon sa social media and ipinopromote sila ng ABS-CBN as #1 love team, as a famous love team. May karapatan na ba tayo na pasunurin sila sa kung ano yung gusto natin? Hindi naman, di ba? So, yung dalawang yun, hindi sumunod or hindi ayon yung sagot ni Paolo and ni Kimi doon sa mga gusto nilang marinig. Hence, ayaw ng suportahan. So
Ganun pala yon mga chika. So kapag ka pala ikaw isang fan and hindi magawa ng mga idol nyo yung gusto nyong gawin nila, di mo na sila susuportahan. Paano mo tatawaging fan yung sarili mo kung sila mismo yung personal na desisyon nila hindi mo kayang tanggapin? Di ba? I mean, common sense eh. Di ba kung meron man tao, okay, na pwedeng umunawa sa mga taong yan, kay Kimi tsaka kay Paolo, kung meron man, dapat tayong mga fans yun. Di ba? Kaya nga tayo tinawag na fans eh. Meron tayong special na pagtingin, special na pagtrato kay Kimi tsaka kay Paolo. Di ba? Whatever yung gawin nilang desisyon, whatever yung ibigay nilang information, we should be happy kasi nga fan tayo eh. Pero kapag ka tayo hindi natin narinig yung gusto nila at ibabash na natin, di ba? Hindi kita susuportahan. Ano yun? Paano mo natabing fan yung sarili mo from the start? Kung ganyan yung sinasabi mo ngayon, it simply means mga kachika, na hindi ka talaga naging fan ng Kim Pao. Okay? Never. Ngayon, kaya mo lang sila sinusuportahan kasi gusto mo ring mapag-usapan ka. Yun lang yun eh. Gusto mong kumabit sa Kim Pao, gusto mong itapik ang Kim Pao, gusto mong interviewin ng Kim Pao para may exposure ka. 'Di ba? Ngayon hindi nasagot yung mga tanong mo ng tama, hindi nasagot yung mga tanong mo na ayon dun sa gusto mong maisagot, marinig. Ayaw mo na, hindi ka talaga fan nun. Napikon ka eh. Ang balitang grabe ang react ng mga tao sa mga eksena ni na Kim Chiu at Paolo Avellino sa The Alibay ay hindi na talaga nakakagulat, lalo na kung pagbabasihan ang lakas ng hatak ng tambalan nila ngayon. Bakit malakas ang reaksyon? Una, natural ang chemistry. Maraming fans ang nagsasabi na hindi pilit ang mga eksena nila. May natural na kilig pero may lalim din kapag dramatic ang moment. Ramdam mo yung tensyon at emosyon, hindi lang basta pa-cute o pa-sweet. Pangalawa, maturity sa pag-arte. Kapansin-pansin ang growth ni Kim sa mas intense at layered na roles. Si Paolo naman, kilala talaga sa pagiging mahusay sa heavy drama. Kapag pinagsama mo ang dalawa, nagiging mas solid ang bawat confrontation at romantic scene. Pangatlo, hype ng fans or Kim Pao effect. Hindi maikakaila na malakas ang fandom nila. Kahit simpleng titigan lang nagtitrending. Kaya kapag may intense o romantic na eksena, mas lumalaki ang impact dahil invested ang audience. Ano ang mas malalim na ibig sabihin nito? Kung ganito kalakas ang reaksyon ng publiko, ibig sabihin, effective ang storytelling ng project. May emotional connection ng viewers sa characters. Hindi lang love team ang hinahanap, kundi kalidad ng performance. At sa totoo lang, magandang senyalis ito para sa future projects nila. Kapag parehong tinatanggap ng fans at casual viewers ang performance, mas tumitibay ang kredibilidad nila bilang actors, hindi lang bilang tambalan. Dagdag ko pa, mas magiging exciting kung mas mabigyan pa sila ng mas komplikadong roles, thriller, psychological drama, action romance. Pangalawa, mas i-push ang depth ng characters kaysa umasa lang sa kilig factor. At pangatlo, magkaroon ng interviews na magbibigay linaw sa proseso nila sa pagbuo ng mga eksena dahil mukhang pinagtrabahuhan talaga. Sa kabuuan, ang malakas na reaksyon ng publiko ay patunay na may ginagawa silang tama. Hindi lang basta hype, may substance. Ikaw, anong eksena nila sa The Alibay ang pinakatumatak sa'yo? Tungkol sa balitang grabe ang react ng publiko sa mga eksena ni na Kim Chiu at Paolo Avellino sa The Alibay, ay masasabi ko na malaking indikasyon nito na epektibo ang tambalan nila, hindi lang sa kilig kundi sa acting performance mismo. Hindi basta-basta nagiging grabe ang reaksyon kung walang impact ang eksena. Ibig sabihin, may emosyon na tumatagos sa audience. Kapag pinag-uusapan ng mga eksena, may koneksyon na nabuo sa viewers. Lumalalim ang tingin ng tao sa kanila bilang actors. Hindi lang sila umaasa sa love team appeal. Nakikita na rin ang growth, lalo na sa mga intense at dramatic moments. Pangatlo, malakas ang investment ng fans. Kapag may fandom na tutok at passionate, mas napapalakas ang buzz.
Pero kung puro hype lang at walang kalidad, mabilis din itong humihina. Kaya kung tumitindi pa ang reaksyon, ibig sabihin may substance ang project. Sa kabuuan, positibo ang ganitong balita. Nakakatulong ito hindi lang sa tambalan nila, kundi pati sa kredibilidad nila sa industriya. Ang tanong na lang ngayon, magtutuloy-tuloy ba ang ganitong level ng performance sa susunod nilang projects? Ano sa tingin mo? Hype lang ba ito o talagang may kakaiba sa mga eksena nila? Sa totoo lang, hindi na ito nakakagulat, pero nakakatuwang patunay na may nagkiklik talaga sa kanilang dalawa. Hindi lahat ng tambalan ay nagkakaroon ng ganitong klaseng impact. May mga pairing na pinupush pero hindi tumatagos. Sa kaso nila, iba ang dating. Ramdam mo na hindi lang ito dahil sa hype o ingay sa social media. May emosyon at koneksyon na nararamdaman ng manunood. Una, ramdam ang emotional tension. Isa sa mga dahilan kung bakit grabe ang reaksyon ay dahil sa intensity ng mga eksena. Kapag dramatic ang tagpo, parehong hindi nagpapatalo sa acting. Si Kim na mas kilala noon sa romantic comedy roles, ngayon ay mas controlled at mas layered ang atake. Si Paolo naman, consistent sa kanyang lalim at subtlety. Kapag pinagsama mo ang dalawang magkaibang acting styles na ito, nagkakaroon ng magandang contrast na nakakadagdag sa impact ng eksena. Hindi lang kilig ang pinapakita, may bigat, may conflict, may sakit, at yun ang mas tumatatak. Pangalawa, hindi pilit ang chemistry. May mga tambalan kasi na kailangan pang ipaliwanag sa audience kung bakit sila bagay. Pero sa kanila, parang natural lang daloy. Kahit simpleng titigan lang o confrontation scene, may tension na agad. Doon ang gagaling ang malalakas na reaksyon ng fans kasi nakikita nilang authenticity. Pangatlo, growth at maturity. Kung susuriin, malaking factor din ang growth nilang pareho bilang artista. Si Kim ay mas experimental na sa pagpili ng roles at si Paolo ay kilala na sa pagiging seryosong aktor. Ang pagsasama nila sa isang proyekto tulad ng The Alibi ay parang pagsanib ng mainstream appeal at serious acting credibility. Hindi ito lang love team na pangkilig, may potensyal itong maging tambalan na kayang magdana ng mas komplikadong kwento. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng malakas na reaksyon? Kapag malakas ang reaksyon, ibig sabihin invested ang audience, may emotional attachment sa characters, effective ang storytelling at execution. Pero may isa pang side dito. Kapag mataas ang hype, mataas din ang expectation. Kaya mahalaga na sa mga susunod nilang proyekto ay mas higitan pa nila ang ipinakita sa The Alibi para hindi masabing puro simula lang ang lafas. Para sa akin, magandang senyales ito sa industriya. Ibig sabihin, hinahanap na ng audience ang mas mature at mas makatotohanang chemistry. Hindi lang sapat ang visual appeal, kailangan may lalim. Kung magpapatuloy ang ganitong kalidad ng performance ni Kim at Paolo, posible silang maging isa sa mas matitibay at respetadong tambalan sa kasalukuyang henerasyon ng showbiz. Ikaw ba? Sa tingin mo ba ay mas nangingibabaw ang kilig o mas nangingibabaw ang drama sa mga eksena nila? May ilang mahahalagang puntos pa na pwedeng idagdag tungkol sa balitang malakas ang reaksyon ng publiko sa mga eksena ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa The Alibi. Una, epekto sa career nilang dalawa. Kung patuloy ang magandang feedback, pwede itong magbukas ng mas malalaking proyekto para sa kanila, hindi lang bilang love team, kundi bilang individual actors. Mas tumitibay ang reputasyon nila bilang performers na kayang magdala ng mabibigat na eksena. Pangalawa, posibleng makaapekto sa box office or streaming performance. Kapag malakas ang buzz, kadalasang tumataas ang interes ng casual viewers. Yung hindi pa nanonood na eengganyo dahil sa viral clips at reactions online. Malaking factor ito sa overall success ng project. Pangatlo, pagtaas ng expectations. Habang tumitindi ang suporta, tumataas din ang pressure. Inaasahan ng fans na sa susunod nilang proyekto ay mas hihigitan pa nila ipinakita sa The Alibi. Ito ang challenge. Paano nila mapapanatili ang excitement nang hindi nauulit-ulit ang formula? Pang-apat, hindi lang kilig ang puhunan. Magandang senyales na hindi lang romantic moments ang pinag-uusapan, kundi pati confrontation scenes at emotional breakdowns. Ibig sabihin, mas na-appreciate na ng audience ang kalidad ng acting kesa puro fan service lang. At panglima,
posibleng magkaroon ng mas ibang genre sa hinaharap. Dahil sa impact, baka subukan na rin sila sa mas daring na genre tulad ng psychological thriller, crime drama o action romance. Malinaw na kaya nilang magdala ng intensity. Sa kabuuan, ang ganitong klasing reaksyon ay hindi lang simpleng hype. Maaaring itong maging turning point para mas seryosong tingnan ng kambalan nila sa industriya. Sa tingin mo ba, mas bagay sa kanila ang heavy drama o mas gusto mo pa rin ng romantic angle nila?